Akala natin, pag may trabaho sa abroad, ayos ng future. Pero ngayong 2025, mas naging uncertain ang lahat, lalo na para sa mga OFWs. Mabilis tumaas ang gastusin, pero pababa ng pababa ang remittance. Hindi na sapat ang padala para sa pamatagalang seguridad. At kung hindi ka proactive sa retirement planning, baka pag uwi mo sa Pilipinas, hindi tahimik na future ang sasalubong sa'yo, kundi stress, pangamba, at ang tanong na, saan ako pupulutin ngayon? Hi, I'm Pinoy Personal Finance, and today we are diving deep into the evolving world of retirement planning for OFWs. Pag-uusapan natin kung bakit retirement planning is more urgent than ever, paano mo maiiwasan ang financial regret, and step by step kung paano maghanda kahit nasa abroad ka pa ngayon. So don't forget to like, subscribe, and hit that bell icon, especially if you are OFW or meron kang loved ones working abroad. Let's be real. Mahirap ang economic situation ngayon. Sa 2025, ang daming challenges, lalo na para sa mga OFWs. The peso is getting weaker, kaya kahit pareho lang ang ipinapadala mong dollars, mas kaunti ang natatanggap ng pamilya mo sa Pilipinas. Inflation is rising fast, yung budget mo dati para sa grocery, gamot, kuryente, kulang na ngayon. Plus, may healthcare pa and housing, grabe na rin ang taas ng presyo. Parang every year nagiging unreachable na ang mga pangarap. Alam natin ang goal ng maraming OFWs. Mag-ipon habang nasa abroad, tapos uuwi para mag-retire sa Pilipinas. Pero, kung wala kang malinaw na retirement plan, baka imbes na masarap na balikbayan life, ay stress at pagkabigo ang sasalubong sa'yo. Kaya habang may kita ka pa, habang malakas ka pa, ngayon ang tamang panahon para magplano. Ang retirement plan, hindi lang yan tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa lifestyle na gusto mong maranasan pagtanda mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang mag-retire sa probinsya? Simple living ba ang trip mo? O gusto mo mag-travel kahit paminsan-minsan? And ilang taon mo ba balak magtrabaho sa abroad bago ka tuluyang umuwi sa Pilipinas? Kapag malinaw sa iyo ang sagot sa mga tanong na yan, mas madali mong mako-compute kung magkano ang kailangan mo. Gamitin ang mga tools online like retirement calculators tulad ng SSS Retirement Estimator at iba pang financial calculators na pwede makatulong sa iyo. I will attach the link sa comment section para magamit mo. I-factor mo rin ang mga ito. Monthly expenses pag nag-retire ka na, gastos sa healthcare, lalo na habang tumatanda ka, gaano katagal kang mabubuhay after retirement. Ang average life expectancy kasi ngayon is around 75 to 80 years. Kaya tandaan, the earlier you define your goals, the clearer your roadmap becomes. Mas maaga mo silang ma-visualize, mas maaga kang makakakilos. Now, let's talk about the exciting part kung paano mo palalakihin ang retirement fund mo. Kasi hindi sapat ang ipon lang sa savings. Kailangan mong pagtrabahuin ang pera mo habang may oras pa. Ito ang mga example kung paano mo ipapag-grow ang pera mo. Number 1, SSS and Pag-ibig contributions. Kahit nasa abroad ka, pwede kang maghulog voluntarily bilang OFW. Pwede mong ilagay sa SSS Flexi Fund, parang savings plus investment. It's an optional program where you can grow your money with interest on top of the regular SSS contribution. Pag-ibig MP2, tax-free, 5 to 7% annual return and backed by government. And you can start for as low as 500 pesos. Automate your contributions if possible para tuloy-tuloy ang growth kahit busy ka. Number 2, index funds or ETFs. Perfect ito para sa long-term growth and passive investing. You can invest in an index funds or ETF na merong exposure sa global markets like S&P 500 kahit nasa abroad ka. Just remember, choose funds or ETF based on your risk appetite and investment horizon. The longer the timeline, the more growth potential. Number 3, real estate investments. Gusto mo ba ng bahay at lupa, rental income, condo for retirement? That's a good idea. Pero dapat with caution. Suriin mo muna ang location, resale value, at maintenance costs. Don't buy just to impress or flex. Buy with a clear plan. Will it generate income? Is it aligned with your retirement goals? Real estate can be a good inflation hedge, but it's not liquid. So dapat strategic ka sa timing at purpose mo. Number 4, diversify your portfolio. Don't put all your eggs in one basket. Mix and match. Mag-invest ka sa mga government programs like SSS or Pag-ibig MP2 or index funds and ETFs, real estate, or even cash equivalents. Invest for growth, but protect for safety.
The goal is to maximize return, pero iwasan ng risk na pwedeng mag-wipe out ng ipon mo. Ang retirement kasi ay hindi tungkol sa pagtigil mo sa trabaho. Ito ay tungkol sa freedom na mabuhay ayon sa gusto mo. Planuhin mo, paghandaan mo, at unti-unti mong buuhin ang future na gusto mo. Let's talk about something na kadalasang nakakalimutan ng OFW, ang taxes. OFWs often ignore taxes, pero tandaan, tax can either help or hurt your retirement fund. But the good news is, most OFWs are income exempt sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung kumikita ka sa abroad, wala kang income tax sa Pilipinas. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng investment mo ay tax-free. Hindi lang kita ang mahalaga sa investment, kundi kung magkano ang natitira sa iyo pagkatapos ng tax. For example, ang Pag-ibig MP2, tax-free earnings, lahat ng kinikita mo sa MP2, 100% mapupunta sa iyo, walang tax, kaya every peso ng dividend sa iyo napupunta. Perfect ito para sa mga OFWs looking for safe and passive growth. Mutual funds and UITF. May withholding tax naman depende sa type ng fund mo. Bond funds. May 20% na tax sa kita or interest income. Dividends from the local stocks na may 10% withholding tax. Ang capital gains naman, kung nagbenta ka ng shares, pwede kang 0 to 15% depende sa product. Hindi ito scam. Legal ito. Pero dapat aware ka para alam mo kung magkano ang natira sa kita mo. Ang real estate naman ay may bayarin kapag nagbenta or bumili ka ng property. Check mo na lang sa list and take a screenshot. Ano ba ang dapat mong gawin? Talk to a registered financial advisor, as much as possible yung fee for service or tax consultant, especially kung diversified ang investment mo. They can help you structure your portfolio properly, avoid unnecessary tax burdens, and maximize your after-tax return. Hindi lang yung kita mo ang mahalaga, kundi kung magkano ang matitira sa'yo pagkatapos ng tax. Be the OFW who plan ahead. Hindi ka nag-abroad para magpadala ng pera buwan-buwan habang nabubuhay ka. Nag-abroad ka para makapag-ipon, makapag-invest, at balang araw pag uwi mo ng Pilipinas, meron kang peace of mind. Whether we like it or not, retirement will come. So don't leave it to chance. So start today. Set a goals, invest wisely, plan for health, and consult professionals. Because the best retirement plan is the one who start now. If this video helped you, please like, share, and subscribe, lalo na sa mga kapwa nating mga OFWs na nangangarap ng isang peaceful at maayos na retirement. And remember, hindi mo kailangan yumaman agad. You just need to plan smart, stay consistent, and protect your future. I am excited to announce po, if you are a Filipino living in Canada at gusto mong ayusin ang finances mo pero hindi mo alam kung paano magsimula, I am now offering a one-on-one coaching. Whether it's budgeting, paying off debt, or choosing between investment accounts like TFSA, RSP, FHSA, or even RESP. Nandito ako para tulungan kang maintindihan ito in a simple and a practical way. Disclaimer lang po, I am not a financial advisor, pero ang goal ko sa coaching sessions ay turuan ka at mabigyan ka ng guidance para makagawa ng smart financial decisions based sa goals and current situations mo. Kung interesado ka, just click the link in my channel or even sa description ng video na to. Let's start your journey to smarter finances para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at para sa future mo. Thank you po for watching and see you in the next one.